Sa kasaysayan ng motorcycle, ang dami na talagang napatunayan si Kawasaki at isa na nga si Kawasaki sa mainstream brand ng motorcycle sa buong mundo. Kilala na din si Kawasaki dahil sa pinaglalaban na nga ang mga motorcycle nito sa iba't ibang karera sa buong mundo at isa na nga dito ang SBK World Champion na kamakailan ay nangunguna at nakilala ang Kawasaki dahil di talaga nagpapahuli ito. At saka tulad ng paraan guys, no, isa nga din si Kawasaki sa mainstream brand na motor dito sa Pilipinas at tinatangkilik nga ng mga mamayan dito sa Pinas mapamaliit na motorcycle, higher cc man yan, Kawasaki talaga is the best pa din. Pero dito sa video na to guys, no, pag-uusapan natin ang motorcycle na kopyang-kopya talaga at dito ay magbibigay linaw sa atin may kinalaman sa motorcycle na ito. Kaya make sure guys, no, na makasama ko kayo hanggang dulo para magbigay linaw sa atin kung ano nga ba talaga ang katotohanan tungkol sa motor na ito. Kaya nga dito sa episode na to guys is pag-uusapan natin ang kanyang specs, features, mga new technology at kung gaano nga ba ito kaporma. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang Kawasaki ZX-10R ay isa nga sa number 1 na selling liter bike na Kawasaki dito sa Pinas. Kahit sino ba naman sa ganda at sa sobrang powerful ba naman ng motorcycle na ito, kahit sino ba naman mapapabili ka talaga, no, basta swak sa budget mo. Dagdagan mo pa sa mga new upgrades, new system technology at mga safety features ng motor na ito na tsak na maiinganyo ka talaga sa Kawasaki ZX-10R. Pero alam nyo ba na merong ZX-10R si China? Yes guys, no, meron siya. Gumawa nga po ng clone si Huaying, no. Si Huaying ay isang Chinese motorcycle company na nagmula sa China. Nung una nga, ang dami na nating nakitang kinopya na nito, no, mapa Yamaha R6, Ducati Panigale at ngayon nga, ito nga yung Kawasaki ZX-10R talaga naman ay hindi pa rin talaga nila pinalusot. So baka matanong nyo, no, baka madali si Huaying yan kasi nangungopya sila ng design sa ibang kumpanya. Di ba bawal yun? Baka makukulong sila sa mga ginagawa nila. Alam nyo guys, no, bilang paglilinaw lang, sa China kasi ay hindi mahigpit ang batas nila may kinalaman sa patent o yung tinatawag na intellectual property ng brand at kung doon sa kanilang disenyo. Hindi katulad dito sa Pilipinas guys, mahigpit yan na pinagbabawal. Kung tawagin nga ng iba copyright para mabilis lang nating maunawaan. No? Malaya ngang nagagawa ng China na manggaya ng design na nagmula sa ibang brand. As long as ibibenta lang din naman nila itong mga produkto nila sa kanilang local market. Ngayon, baka maisip mo, no, bakit naman ganun? Parang napaka-unfair naman sa bagay na yan. Guys, wala tayong magagawa. Batas yan ng China. Kumbaga, yun ang batas ng China. Kaya, malaya silang nakakagawa at nakakapagbenta ng ganung mga motorcycle. Tandaan nyo guys, no, nasa Pilipinas tayo. Kaya, ang tangi lang nating masasabi ay sana all. Kung usapang kopya, hindi pa rin talaga 100% magagaya ni Huaying ang Kawasaki ZX-10R pagdating sa physical appearance, performance, upgrade sa technology, and more safety features. Kung pag-uusapan naman natin ang pinagkopyahan nila dito, ang pangalan nga ng motor na ito ay Pinja 500. Pangalan at displacement pa lang ng engine, ang layo na talaga agad, no, sa original, diba? Pinja 500. Ang motor nga na ito na Pinja 500 ay meron lamang pong 2-cylinder at meron lamang siyang maximum power na 50 HP. Yes guys, no, sasabihin mo talaga nakalibel niya lang si Ninja 400. And sa katotohanan guys, masasabi ko rin na parang mas malakas mga si Ninja 400 dito sa motorsiklo na Pinja 500 ng China. Pagdating sa looks at design ng motor na Pinja, kuhang-kuha talaga ang ZX-10R. Masasabi mo talaga na kahit ito na lang okay na sa akin. Kasi kung usapang ZX-10R talaga, ang iba sa atin, kasama na ako talaga guys, no, na para sa akin mananatili na talaga pangarap itong motorsiklo ito. Pero kung magsusubikap, makakamtan naman natin ang mga ating pinapangarap. Ang design nga ng dashboard ito ay kuhang-kuha yung sa Ninja ZX-10R at sa panlabas ng itsura nito, ZX-10R na ZX-10R talaga ang itsura nito. Sa ZX-10R, mapapansin talaga natin
natin na highlight sa motor na ito yung rims ng ZX-10R na meron lamang 3 spokes. Pero dito nga sa Finja 500 ng Waying ay meron siyang 7 spokes. Kung tatanungin mo naman kung ano ang sounds ng motor na ito nga ang sounds ng Finja 500cc. Masasabi ko na okay na din naman ang motorcycle na ito kasi alam naman natin na hirap maabot ang mga mainstream brand na mga motor. Kaya masasabi ko na okay na ito, okay na to para sa atin, lalo na yung mga China bike lover. Ang Waying ay nagdi-distribute nga ng mga motorcycle nila sa China at pagdating nga sa kanilang mga copyright looks na motorcycle at sa ngayon nga ay target nga ng China ng Waying na i-market yon sa India. Doon nga nila babagsak ang kanilang mga ganitong klaseng motorcycle. At ang pambansang tanong guys kung ilalabas ba yan dito sa Pilipinas? Bago ko sagutin yan, relax ka muna kapatid. Okay, huwag ka munang uminit ang ulo. Ang Waying ay pagdating sa kanilang mga copyright motorcycle, ang ginagawa nga nila is for local market lamang. At doon lang nila dinadala sa mga bansang hindi mahigpit ang batas may kinalaman sa patent. At katulad nga ng binanggit ko kanina, ang Pilipinas ay mahigpit sa batas na yan. Pinagbabawal nga ang mga ganyan dito sa Pilipinas, yung mga copyright. Kaya nga minsan diba inuhuli yung ibang mga produkto ng China dito sa atin kasi nga meron kasi tayong sinusunod na batas, may kinalaman dyan. Kaya ang motor na Finja 500 ay napakalabo talagang lumabas dito sa Pilipinas dahil nga tulad din ng nabanggit ko kanina, target market lang ni Waying ay ang kanilang local market at ang India, kaya malabo talaga na lumabas yan dito sa Pilipinas. Ito po ay bilang paglilinaw, may kinalaman sa motorcycle na ito. At alam naman natin guys na si Kawasaki Motorcycle Company na nga ang nangunguna dito sa Pilipinas pagdating sa selling at isa nga ang Kawasaki ZX-10R na mataas na rate nila na selling pagdating sa leader bike. Kaya malabo talaga katakot-takot ng kaso ang mangyayari kung ilalabas ni Waying yan dito sa Pilipinas. Gawa nga sa higpit at pinagbabawal yan dito sa Pinas. Syempre, di talaga papayag si Kawasaki na ilabas dito sa Pinas yan kasi biruin mo, sa napakaburang halaga, may ZX-10R ka na. Alam mo naman, di ba, ang ibang Pilipino, mahilig yan sa mura. At dahil China bike nga ito, asahan natin na mura talaga ito. Kaya maaari talagang maapektuhan ang market ni ZX-10R sa Pilipinas kung ilalabas ang Finja 500 dito sa Pinas. Magkano ba ang motorsiklo nito? Ang motorsiklo nga nito ay available lamang sa rupees, doon yung kanyang presyo, 146,000 rupees. Para sa akin, okay na okay din talaga ang Finja 500 at tiyak na tatangkilikin sana talaga ilan dito sa Pinas. Pero batas is batas kailangan nating sundin. Ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ng inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichiboy. Thank you!